ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pundasyon sa isang relasyon ay ang wagas na pagmamahal at buong pusong pagtitiwala para sa taong iyong iniibig. Dahil hindi lalayag ang pagsasamang sinimulan kapag hindi mo pagkakatiwalaan ang pagmamahal na ibinibigay ng iyong katipan. Ikaw kabarangay, ilang porsyento ang tiwala na ibinibigay mo sa iyong partner? Dear Papa Dudut, mahirap magtiwala lalo na kung naranasan mo ng maloko ng paulit-ulit. Ang mas mahirap pa rito ay hindi mo alam kung sino-sino ang mga taong dapat mong pagkatiwalaan. Ako po si Amber, 25 years old at sales lady sa isang butik sa kilalang mall dito sa Parañaque. Lumaki naman ako sa maayos at kumpletong pamilya. Ang nanay at tatay ko na siguro ang isa sa mga pinakamasipag na taong nakilala ko. Sila ang inspirasyon ko kung bakit patuloy ako sa pagsusumikap sa buhay. Sila ang dahilan kung bakit taus-puso kong tinatanggap ang mga tao sa paligid ko dahil inakala ko noon na ang mundo ay katulad nila. Mabait at hindi marunong manlamang. Pero sa pagtanda ko ay napagtanto kong hindi pala ganon kasimple ang mundong ginagalawan natin, Papa Dudut. Nagkalat sa paligid ang mga taong mapagsamantala at manloloko. At isa nga ako sa mga naging biktima. Mula sa pagiging mapagtiwala ay nagsimula akong magkaroon ng trust issues sa mga tao simula nang paulit-ulit akong niloko ng mga taong pinagkatiwalaan ko. 19 years old lamang ako noong unang umibig ang puso ko. Na-inlove ako, Papa Dudut, sa isang 29 years old na engineer kung saan kalaunan ay nalaman ko na meron na pala itong sariling pamilya. Ang sumunod namang boyfriend ko ay noong 22 years old ako. Magkapareho lamang kami ng edad pero hindi rin nagtagal ang pagsasama namin dahil nahuli ko siya na marami palang ibang kausap na babae sa Facebook. Ang huling boyfriend ko naman ay nabuntis nito ang kapitbahay nila na ex-girlfriend pala niya. 3 beses akong umibig. 3 beses din akong niloko at sinaktan. Kaya naman simula noon, Papa Dudut, ay naging maingat na ako sa mga lalaking kinikilala ko. Mahirap buuin ang sarili lalo na kung kung ibinigay sa mga lalaking inakala kong aalagaan ako ang pagkatao ko. Kaya naman noong muli akong nakakilala ng bagong lalaki sa buhay ko na si Jude, nag-aalangan man ay sumubok pa rin ako. Pero sa pagkakataong yon ay dala ko na ang mga aral na natutunan ko mula sa mga nauna kong relasyon, Papa Dudut. Hello? Hi, magandang gabi. Kumusta ka? Okay naman. Eto katatapos lang kumain, ikaw. Okay lang din. Nagre-review ako ngayon. Nagre-review ka pala, bakit ka tumawag? Ipinahinga ko lang tong mga mata ko. Naisip ko na tawagan ka para naman ma-inspire ako sa pagre-review. La, eme to? Open mo cam mo para makita kita. Ayoko, nakapantulog na ako eh. Sige na, please. Kahit saglit lang. Sige na nga. O eto na. Kita na ba ako? Opo. Ganda nyo naman po. Ay naku, tigilan mo ako, Jude ha. Style mo bulok. Totoo naman. Ganda mo. Kaya nga kita message noon eh.
Salamat. Ano naman nire-review mo? Yung para sa klase namin bukas. May oral recitation kami eh. Hindi ba nakakapagod yung ginagawa mo? Pagkatapos mo pumasok sa school, papasok ka naman sa work mo, tapos pag uwi, review ulit. Mabuti may lakas ka pang natitira. Nakakapagod pero kailangan gawin eh. Huwag mo sanang masamain tong tanong ko ha, pero paanong hanggang ngayon nag-aaral ka pa rin? Lagi ka bang bagsak sa klase? Hindi naman. Wala kaming pera eh. Kaya nakailang beses akong tumigil. Bilang bunso, mas priority ng mga magulang ko noon na pag-aralin sina ate at kuya. Kaso pagkatapos graduate, nagkapamilya agad sila. Kaya imbis na matulungan ako sa pag-aaral, hindi na nila nagawa kasi may kanya-kanya na silang pamilya na ginagastusan. Kaya ka nagtatrabaho ngayon para matustusan mo yung pag-aaral mo? Ganun na nga. Kung hindi ko gagawin yon, hindi ako makakapag-aral. At alam naman natin na kapag wala kang diploma, pahirapan na makahanap ng trabaho. Totoo naman yan. Pero grabe ang pagod mo nun. Nasanay na lang din yung katawan ko. Parang automatic na nga eh, na paglabas ng school, diretso agad sa trabaho. Pagka uwi, maliligo, kakain, magre-review, matutulog. Pero syempre ngayon, nagbago na yung routine ko. Paanong nagbago? Syempre, bago matulog, kailangan makausap muna kita para masarap tulog ko. Bebe time kumbaga. Baby time ka dyan. Hindi pa nga tayo magjowa, ikaw talaga. Pero malapit na naman, di ba? Ewan ko. Depende. Depende naman saan. Depende kung sasagutin ba kita o hindi. Ano bang kailangan kong gawin para makuha ko na yung matamis mong oo? Secret! Ayaw pa sabihin. Baka naman paasahin mo lang ako ha? Bakit? Ayaw mo na? Pagod ka naman ligaw? Pwede ka naman nang tumigil kung pagod ka na. Hindi. Siyempre hindi. Hindi nga ako napapagod na maghapon nag-aaral at nagtatrabaho eh. Siyempre hindi rin ako mapapagod sa'yo. Liligawan kita hanggang sa mapasagot kita. Tignan nga natin kung hanggang saan ka tatagal. Strong to. Mukha lang ako mahina tingnan. Pero determinado akong tao. Sus! Sinasabi mo lang yan kasi nanliligaw ka. Alam mo, hindi mo naman kailangan magpakapagod para mapasagot ako eh. Magpakatotoo ka lang. Huwag mo kong gawing priority mo kasi may mas mahalaga ka pang goal sa buhay kaysa sa akin. Nasa panahon na lang yan kung babagay ba talaga tayo o hindi. Ano bang klaseng boyfriend yung hinahanap mo? Isang ugali lang naman yung gusto ko sa isang lalaki. At yun yung kapag loyal siya. Diyan nagsisimula ang lahat eh. Kapag loyal ang boyfriend, masaya ang girlfriend. Kapag loyal ang tao, walang problema, walang gulo. Kapag loyal ang partner mo, may peace of mind ka. Yun lang ang kailangan mong patunayan sa akin. Yun lang ba? Madali lang naman pala eh. Loyal naman ako kaya huwag kang mag-alala. Nasa tamang tao ka na. Ewan ko sa'yo, mag-review ka na nga dyan. Baka ako pa masisi kapag bumagsak ka sa recitation niyo bukas. Matutulog na rin ako. Oh sige, good night. Sleep well. Salamat. Ikaw din, huwag masyado magpupuyat. Wala bang I love you dyan? Ay, tigilan mo ako. Mag-review ka na dyan. Okay, sige. Bye-bye na. Bye! Sa Facebook ko lang nakilala si Jude Papadudut. Nagsimula ang lahat noong nag-reply siya sa isa sa mga stories ko. Hindi kami close at hindi ko siya kilala noong mga panahong yon. Pero napansin ko na matagal na pala kaming friends sa Facebook. Nung i-check ko ang profile niya ay may tsura naman siya. Payat siya na matangkad at ang buhok nito ay katulad sa mga sikat na hairstyle ngayon na mahaba at may hati sa gitna na halos natatakpan na ang kanyang mga mata. Nireplyan ko siya at doon ay nagsimula ang kulitan namin sa social media. Sinimulan akong ligawan ni Jude at hindi ko siya pinagbawalang manligaw. Pero inunahan ko na siya at sinabihan na hindi ako nagpapadalos-dalos pagdating sa pag-ibig. Gusto kong patunayan muna ng lalaki ang sincerity niya bago ko siya sagutin at yun na nga ang ginawa ni Jude sa mga sumunod na buwan. Naging magkaibigan kami habang nililigawan niya ako at ayos lang naman daw sa kanya yon. Sa pamamagitan noon ay mas lalo ko pang nakilala ang binata. Mahiyaing tao si Jude at masyado siyang seryoso sa buhay. Pero kapag kaming dalawa lang ang magkasama, ay lumalabas ang pagiging makulit nito at palakwento. May ugali kasi si Jude na kailangang makaklose muna niya ang isang tao
bago siya maging open sa ugali niya. Kabaliktaran nito kapag kausap lamang siya sa chat. Kapag online ay napakakulit niyang tao at hindi siya nauubusan ng pag-uusapan. Hindi nga naglaon ay naging magaan din ang loob ko kay Jude hanggang sa unti-unti ko ring ibinigay ang buong tiwala ko sa kanya. Matapos nga ang ilang buwang panliligaw ay sinagot ko na siya at opisyal ko siyang naging boyfriend, Papa Dudut. Hoy Jude, sure ka ba talaga na pwedeng pumunta rito sa rooftop? Baka mamaya mahuli tayo ah. Bakante naman tong building na to, kaya pwedeng pumasok kahit na sino. Kahit na, private property pa rin to. Kaya pwede tayong kasuhan ng trespassing nung may-ari kung sakali. Nagpaalam naman ako sa gwardya. Kumpare ni tatay yung nagbabantay dito, kaya pinayagan tayong makapasok. Tsaka hindi naman tayo magtatagal eh. Manonood lang tayo ng sunset. Kung bakit kasi sa dami ng lugar na pwedeng puntahan, dito mo pa ako dinala sa abandonadong building eh. Mamaya may multo rito ah. Ang tanda mo na, nagpapaniwala ka pa sa mga multo? O bakit? Totoo namang may multo ah. Hindi totoo ang mga multo. Alam mo kung anong totoo? Ano? First anniversary na natin. 1 taon na tong relasyon natin, yun ang totoo. At kaya kita dinala rito kasi gusto kong i-celebrate natin yun ngayon. Dito mismo? Oo, pinaghandaan ko tong araw na to. Kaya bago tayo tumuloy, pumikit ka muna. Ang dami mo talagang alam. Sige na, pikit na. Kasi may surprise ako sa'yo. Oo na, ito na. Nakapikit na. Halika, hawakan mo tong kamay ko. Sunod ka sa akin. Saan ba tayo pupunta? Malayo ba? Ilang hakbang lang. Kailangan nating umikot kasi haharap tayo sa kanluran. Bakit naman sa kanluran? Basta, makikita mo mamaya kung bakit. Check mo yung dinadaanan ko ha. Baka madapa ako. Mahulog pa ako. Ang taas pa naman ng building na to. Huwag kang mag-alala. Malayo naman tayo sa gilid eh. Eto na. Nandito na tayo. Pwede ko na bang buksan to mga mata ko? Oo, pwede na. Wow! Ikaw nag-ayos lahat nito? Oo, ayos ba? In fairness ha, nag-effort ka pa. Picnic sa rooftop. May romantic side ka pala. Siyempre naman, para sa'yo yan. Nagdala talaga ako ng picnic blanket para ma-enjoy natin yung paglubog ng araw. Kaya pala kailangan nakaharap sa kanluran. Sakto, walang nakaharang na building dito banda. Di ba? Galing kong pumili ng lugar, no? Imbis na kandila, kato lang nakasinde. Para hindi tayo malamok habang kumakain. Scented yan, kaya mabango. Salamat, ang sweet mo talaga. Hindi ako nagkamali na sinagot kita. Sabi ko naman sa'yo eh, wala kang pagsisisihan kapag ako yung naging boyfriend mo. Asus, oo na. Halika na, umupo na tayo. May binili akong pizza at soft drinks. Dapat pala nagdala rin ako ng pagkain para may share naman ako kahit papano. Hindi mo kasi sinabi na magde-date pala tayo ngayon. Nakasuot pa naman din ako ng uniforme galing trabaho. Hinahabol ko kasi yung sunset eh. Ako nga naka-school uniform pa eh. Traffic na kasi kanina, kaya dumiretso na ako sa trabaho mo para masundo kita. Sayang kung hindi natin maaabutan yung sunset. Sa bagay, hindi na natin kailangan magbihis kasi dalawa lang naman tayong nandito. Ang importante ngayon, magkasama tayo nagse-celebrate. Totoo naman. Salamat, Jude. First time ko lang makaranas ng ganito. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Mapasaya lang kita. Promise, gagawin ko rin ang lahat para maibalik sa'yo lahat ng efforts na ginagawa mo sa akin. Ikaw pa lang, solve na ako eh. Ay naku, napakabulero mo talaga. Kumain na nga tayo bago pa lumamig tong pizzang dala mo. Kanina pa yan eh, kaya baka malamig na yan ngayon. Eh di kain tayo ng malamig na pizza. Papadudod si Jude yung best example ng taong tinatawag nila ngayong nonchalant. Kung hindi mo siya tatanungin ay hindi niya sasabihin sa'yo kung ano ang nararamdaman niya. Hindi rin siya mahilig lumabas at karaniwan ay sa bahay, eskwela, trabaho lang siya namamalagi. Wala siyang bisyo dahil ayon sa kanya ay wala naman daw siyang sapat na yaman.
para gumasto sa mga bagay na magsasayang lang ng pera. Proud ako sa kanya dahil sobrang focus siya sa mga priority niya sa buhay at yon ay ang makapagtapos ng pag-aaral at makatulong sa kanyang pamilya. Wala akong problema kay Jude pero may isang bagay akong kinakabahala para sa kanya at yon ay ang paglapit ng tukso sa kanya. May itsura si Jude at malakas ang datingan nito dahil sa pagiging tahimik at misteryoso niya. Hindi na ako magtataka pa kung marami mang babae ang nagpaparamdam sa kanya, lalo na sa school nila. Sa katunayan ay nakwento sa akin ni Jude na may isang kaklase siyang siniship sa kanya. Very vocal daw kasi yung babae at hindi na sekreto sa buong klase nila na nagkakagusto ito sa boyfriend ko. Kilig na kilig daw yung babae tuwing tinutokso sila sa klase. Kahit na hindi naman siya pinapatulan ni Jude. Aaminin ko na nakaramdam ako ng selos. Medyo na-threat ako sa isiping may babaeng nagkakagusto sa boyfriend ko, lalo na at hindi ko naman siya mabantayan araw-araw. Ganon pa man, Papa Dudod, ay lagi naman akong ina-assure ni Jude na biruan lamang ang mga nangyayari sa eskwelahan nila at never siyang magkakagusto sa kaklase niyang yon. Pero bilang isang girlfriend, Papa Dudut, hindi ko maiwasang mag-overthink lalo na't araw-araw silang nagkakasama at nagkikita. Doon na po ako nagsimulang magkaroon ng trust issues sa nobyo ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, para sa isang babaeng ilang beses nang niloko ng mga kalalakihan, mahirap kalabanin ang isipang mahilig mag-overthink. Simula nung nalaman ko ang tungkol sa babaeng nagkakagusto kay Jude ay lagi na ako nag-iisip ng masama sa boyfriend ko. Kapag mabagal siyang mag-reply ay napapaisip ako kung may iba ba siyang kachat o baka ayaw na ba niya akong kausap kaya hindi siya nagre-reply. Hindi rin ako makatulog sa gabi dahil laging tumatakbo sa isipan ko kung ano ang ginagawa ni Jude after naming mag-usap sa cellphone. Kung natutulog na ba siya kaagad o baka naman may iba pa siyang katawagan. Lagi ko noong tinetest si Jude at hinuhuli kung may ibang babae ba siyang kinakausap. Dumating nga noon sa puntong gumawa pa ako ng fake account at gumagamit pa ako ng peking pangalan at picture ng magandang babae para i-chat siya. Nagpanggap ako na interesado ako sa kanya at nilandi ko siya online gamit ang peking Facebook. Saka lang napanatag ang loob ko nung hindi kinagat ni Jude ang sinet up ko para sa kanya. Kinuwento pa nga niya sa akin na may babae raw na nagchat-chat sa kanya sa Facebook kahit na alam kong ako naman yon at ibang pangalan lamang ang ginamit ko. Napatunayan ko noong time na yon na loyal nga sa akin si Jude. Agad ko ring dinilit yung Facebook na ginamit ko para sa kanya at saka bumawi sa boyfriend ko. Papa Dudut, may isang araw noon na kailangan magstay ni Jude ng late sa eskwelahan nila dahil may research silang tinatapos. Naisip ko na puntahan siya sa eskwelahan nila pagkatapos ng trabaho ko. Sinamahan ko siya sa research na ginawa niya at para na rin mabakuran ko siya at makita ng mga kaklase niyang meron siyang girlfriend. After noon ay lumabas kami at inilibre ko siya ng dinner, Papa Dudut. So, kumusta naman ang araw mo? Okay lang. Medyo busy sa school. Daming activities eh. Mabuti na lang pala naisipan kong i-treat ka ngayon para naman kahit papano makapag-relax ka. Salamat pala sa libre. Walang anuman. So after nito, saan ka na? Diretso ka na sa work? Wala akong pasok sa trabaho ngayon. Nagpaalam ako. Bakit? Huy, tinatanong kita kung bakit. Ha? Ano yun? Ang sabi ko, bakit hindi ka papasok sa trabaho mo ngayon?
Nag-request ako ng off sa boss ko ngayong araw kasi marami akong requirements na kailangan tapusin. Ah, ganun ba? Requirements ba talaga yung kailangan mong tapusin? O baka naman may ibang tao ka pang kailangang atupagin? Anong ibig mong sabihin? Ewan ko sa'yo. Kanina ka pa dyan sa phone mo. Requirements din ba yan sa school? Habang kumakain tayo nakatutok ka sa cellphone. Pati ngayon, nakausap kita. Hindi ka man lang makatingin sa akin. Sino ba kasi ang kausap mo dyan? Nag-a-update lang ako sa mga kaklase ko. Para saan naman? Kasama mo na nga sila buong araw eh. Hanggang ngayon sila pa rin ang kausap mo. May group project kasi kami na ginagawa ngayon. Baka tanggalin ako sa grupo kapag hindi ako nakiko-operate. Sana pala hindi na lang tayo lumabas. Nakakahiya naman sa'yo. Sobrang busy mo pala masyado. Hindi, okay lang. Mabuti nga to at nakakain na ako. Para pwede na akong dumiretso sa bahay ng kaklase ko mamaya. Ah, talaga? Okay. Psst. At talagang wala kang interes sa akin ngayon, ha? Ano? Sorry, hindi kita narinig. Sandali, re-replyan ko lang tong tanong ng classmate ko. Alam mo, nakakainis ka. Panira ka ng mood eh. Ang saya-saya ko kanina, excited pa man din ako na makasama ka. Pero ikaw, parang wala kang kaharap ngayon na girlfriend ah. Pasensya na. Eto na, ibababa ko na tong phone ko. Ano ulit yung sinasabi mo? Wala. Uwi na lang tayo. Teka, hindi pa ako tapos kumain eh. Ayan kasi, cellphone ka ng cellphone. Dapat kung magkasama tayo, walang gamitan ng phone. Kanina pa ako tapos kumain tapos ikaw hindi ka pa nangangalahati sa kinakain mo. Sorry na. Kailangan ko lang talaga mag-reply kasi ongoing yung paggawa nila sa report namin. Actually, ako nga lang yung wala ngayon dun eh. So ako pa pala yung may kasalanan na hindi kayo kumpleto ngayon. Sana sinabi mo kanina para hindi na lang tayo lumabas, diba? Hindi naman sa ganon. Nagpaalam naman ako sa kanila. May ilang tanong lang sila tungkol sa parte na nakatoka sa akin. Fina-finalize na kasi nila yung report namin. Bukas na kami magpipresent eh. Umuwi na tayo para makapunta ka na dyan sa paggawa ng report nyo. Baka mamaya ako pa sisihin ng mga kaklase mo. Ubusin ko lang to. Sayang yung pagkain eh. Bahala ka dyan, uuwi na ako. Amber, teka lang. Nagtatampo ka na naman ba? Eh sino namang hindi maiinis? Nag-effort pa ako na sunduin ka sa school nyo para lang makasama kita ngayon tapos ganito gagawin mo sa akin? Sorry na. Babawi ako sa susunod. Kahit wag na. Uuwi na lang ako. Sandali, ihatid na kita. Hindi wag na. Doon ka na sa mga kaklase mo. Amber naman eh. Amber, sandali lang. Sanay na po si Jude sa pagiging moody ko kaya naman kahit galit ay hindi siya naiinis. Never niyang sinabayan ang galit ko at tuwing tinotoyo ako ay hinahayaan lamang niya akong maglabas ng sama ng loob ko. At pagkatapos noon ay saka niya ako susuyuin. Alam niyang overthinker ako kaya naman ginagawa niya ang best niyang umiwas sa mga bagay na maaaring ikasira ng utak ko. Palagi rin niya akong sinasabihan na hindi siya magloloko na never siyang tutulad sa mga naging ex ko. Sa mga pagkakataong ganoon ay napapanatag ako ng ilang araw pero after that ay babalik ulit ang pagdududa na nararamdaman ko. Sa mga sumunod pang buwan, papadudot ay mas lalong lumala ang pag-overthink ko. Isa nga sa mga dahilan nito ay palagi kasi akong nakakapanood ng cheating videos sa isang online video app. Marami akong nababasang experiences ng mga kababaihan at kung paano sila niloloko ng mga boyfriend nila. Sa panahon ngayon ay marami na raw modernong paraan ng pag-cheat at yon ang nagtitrigger sa anxiety na nararamdaman ko. Inilista ko ang mga iba't ibang cheating style na napapanood ko online at sinubukan ko itong i-check kay Jude kung ginagawa ba niya ang mga ito. Una, sa contact list daw ng isang cheater ay may mga phone numbers na nakasave na aakalain mong hindi importanteng tao. Kunwari pangalan ito ng tropa nilang lalaki o contact number ng isang kainan. Pero ang totoo ay phone number pala yon ng babae nila. Pag-check ko sa contact list ni Jude ay wala pa sa 10 numero ang nakasave doon at lahat ng nandun ay pawang number ng kamag-anak niya. Ang sunod ko namang chinek ay ang inbox niya sa ibang apps tulad ng email at mga shopping applications. Minsan, doon daw nag-uusap ang mga manloloko at so far ay walang ganong ginawa si Jude. Pero isang application sa phone niya ang hindi nakaligtas mula sa akin. Ang sabi kasi online,
Kapag may app na ganon ng isang lalaki ay red flag na raw para sa lalaki. At nagulat ako nang nakita kong may ganong klaseng application nga si Jude. Sa cellphone niya, Papa Dudut. Jude, pahiram ng phone mo. Bakit? Nagcha-charge ako eh. Amin na, saglit lang, may titignan lang ako. Ano ba yun? Ako natitingin. Ibigay mo na lang sa akin. Ba't naman takot na takot ka magbigay ng phone? May tinatago ka ba dyan? Wala. Ano namang itatago ko sa'yo? Oh, ayan. Ano ba kasing titingnan mo? Basta. Anong password mo? Yung dati pa ba? Nagpalit ako ng password. 6699 na yung bago. Bakit ka naman nagpalit? Wala lang. 6, Lagi naman ako nagpapalit ng mga password ko eh. Ano ba kasi hinahanap mo sa cellphone ko? Ba't ka ba tanong ng tanong? Kung wala ka namang tinatago, chill ka lang dyan. Si Amber naman parang ewan eh. I-check mo na naman ba kung may kausap akong ibang babae? Wala kang makikita dyan kasi wala naman akong kausap na iba. Shhh! Manahimik ka. Nagsasayang ka lang talaga ng oras. Ayun! So tama nga yung napanood ko online. Ano yun? Ano namang napanood mo? May app ka rin pala na ganito? Alin, patingin? Ayan. Favorite app daw yan ng mga cheater kasi madaling mag-delete ng convo dyan. Ang sabi sa napanood kong video, messaging app yan ng mga kabit. Sus, nagpapaniwala ka naman sa mga napapanood mo. Kahit i-check mo pa, wala akong ibang kausap dyan. Anong i-check ko kung na-delete mo na yung conversation nyo? Wala akong i-delete na convo kasi wala naman akong kachat sa app na yan. Bakit meron ka niyan? Para saan yan? May Facebook ka naman. Ba't mo kailangan ng ganyan? Dito ko ina-upload yung mga picture at video sa phone ko kapag na-full na yung memory ko. Tingnan mo, kahit i-check mo pa, puro pictures ko lang yung nandyan. Patingin? Ayan. Ano, wala di ba? Wala nga. Puro pictures lang ang nandito. Kung may kachat man ako dyan, puro school related lang. May group chat kami dyan na buong klase. Kasi yan yung preferred ng prof namin. Sabi kasi sa video, red flag daw yung mga lalaking may app na ganito Nagpapaniwala ka kasi sa mga sinasabi sa internet. Hindi naman totoo yung mga yun eh. Puro paninirang puri lang yung mga yun. Paanong paninira based yun sa mga experience ng ibang tao? Clickbait lang yung mga yun para makakuha ng viewers. Tingnan mo, pati ikaw napaniwala nila. Kung gusto mo, i-delete ko na yung app na yan ngayon. Paano yung mga pictures mo? Wala akong magagawa. Kung ito lang yung tanging ikakapanatag ng loob mo, kahit mawala yung pictures ko, okay lang. Wag na. Sayang naman. Memories din yung mga yun. Oo, marami tayong pictures na nakasave sa app na yan eh. Tingnan mo. Amin na. Hanapin ko yung pictures natin nung nag-celebrate tayo ng anniversary sa rooftop. Naka-upload yun dito eh. Patingin nga. Wait lang, hinahanap ko na. Ayun. Oh, short hair ko pa dyan Cute nga eh. Send mo nga sa akin yan. I-download mo na rin yung app na to. Kasi maganda mag-send ng pictures at videos dito. Hindi pumapangit yung resolution. Kapag sa Facebook kasi pumapangit yung quality eh. Sige, da-download ko yan. Send mo sa akin lahat ng pictures natin Sige, no problem. Basta wala kang ibang kausap dyan Yung totoo, pictures lang talaga. Wala, ano ka ba? Hanggang ngayon ba wala ka pa rin tiwala sa akin? Alam mo namang madaling masira yung tiwala ko Sabi ko naman sa'yo, hindi ko sasayangin yung tiwalang ibinigay mo sa akin. Oo na. Ano ulit yung pangalan ng app? Ito ba yon yung color blue? Oo, yan nga. Ito, downloading na. Simula nung araw na yon ay parabang lagi nang may pag-aalinlangan sa puso ko kahit na nasiguro ko namang walang ibang kausap si Jude sa app na yon. Alam kong hindi maganda ang ugali kong yon na lagi kong pinag-iisipan si Jude na may masamang ginagawa. Pero hindi ko naman ginustong maging ganon, Papa Dudut. Sobrang dami na lang kasing nangyayaring panluloko sa buhay ko. Pati na rin sa ibang tao kaya napakahirap maging kampante. Lalo na't marami na ngayon ang walang pakialam kahit makasira pa sila ng relasyon. Asawa nga naaagaw pa ng iba. Si Jude pa kaya na boyfriend ko pa lamang noong time na yon. Hindi nyo rin po kasi ako masisisi dahil pati sikat na mga artista na napapanood sa TV, silang nagiging patunay na napakahirap magtiwala.
Si Kylie Padilla nga at Bea Alonso na parehong napakaganda ay nagawa pa ring lokohin ng mga asawa at boyfriend nila. Sure ako na mas madaling lokohin ang katulad ko na napaka-normal lang ang itsura ko. Marami na ring mga nagva-viral ngayon ng mga screenshot. Sa sobrang lala ng pag-overthink ko noon ay hindi naiwasang pati ang relasyon namin ni Jude ay naapektuhan na, Papa Dudut. Aminado naman ako na may pagkakataong nakakasakal na ako sa relasyon namin dahil ang dami kong gustong ipagbawal kay Jude para lamang mapanatag ang kalooban ko. Nariyan, Papa Dudut, na pinablock ko sa kanya ang mga babaeng nagchat-chat sa kanya. Hindi ko rin siya pinapasama sa mga outing nila kasama ang classmates niya dahil nga natithreaten ako sa kaklase niyang nagkaka-crush sa kanya. Marami akong ipinagbawal kay Jude pero sa kabila noon ay nagulat ako kasi tumatalima naman siya sa mga ipinag-uutos ko. Kahit nga minsan ay sumusobra na ako. Ganon pa man, kahit naging sunod-sunuran na si Jude sa mga gusto ko, ay hindi pa rin nawala ang masamang kutob ko. Kaya naman noong panahong yon, isang bagay ang naisip kong gawin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nanonood lamang ako noon ng mga video online nung dumaan sa feed ko ang video ng isang babaeng gumagawa ng mga loyalty test. Dahil sa ginagawa niya ay maraming lalaki ang napapatunayang niloloko pala ang mga girlfriend nila. Ang sistema magpapanggap ang babae na itatago na lang natin sa pangalang Nina. Magkukunwari siyang interesado sa lalaki at lalandiin niya ito sa utos na rin ng mga babaeng gustong ipa-loyalty test ang kanya-kanyang nobyo. Kapag kumagat ang lalaki at nakipag-meet kay Nina, ay sa kanya i-video ang mga pangyayari at ipapadala niya ito sa girlfriend na nagpapa-loyalty test para may pruweba ang ginagawa nilang panluloko. Dahil sa kanya ay maraming relasyon ang nasira dahil lang hindi makapagpigil ang mga lalaking sineset up niya at nalulungkot ako tuwing may babae na namang pinaibig lang tapos ay lolokohin din pala. Hindi nga ako makapaniwalang napakaraming lalaki ang kumagat sa pain ni Nina. Maganda rin naman kasi siya kaya naiintindihan ko kung bakit willing ang mga lalaking mag-cheat para lamang sa kanya. Ang hindi ko lang magets ay kung bakit napakadali para sa mga lalaking yon na lokohin ang mga girlfriends nila. Ilang araw ang lumipas ay nainganyo rin akong ipa-loyalty test si Jude, Papa Dudut. Matagal na panahon ko itong pinag-isipan dahil natatakot ako sa maaaring resulta ng test na yon. Pero dahil desidido kong malaman kung totoo nga bang loyal sa akin ang boyfriend ko, ay kinontak ko si Nina para magpatulong sa kanya. Sa pamamagitan ng message ay tinanong ko kung anong oras siya available para matawagan ko siya at makausap, Papa Dudut. Magandang gabi, Nina. Ako si Amber. Ako yung nag-message sa'yo kaninang umaga. Oo. Ikaw yung nagtatanong tungkol sa loyalty test na ginagawa ko, diba? Oo, ako nga yun. Napanood ko kasi yung mga video mo, pati na rin yung mga nahuhuli mong cheater. Mas lalong lumala tuloy yung pag-overthink ko dahil sa mga napapanood ko. Gusto mo rin bang magpa-loyalty test? Kung pwede sana. May bayad ba siya? Wala, libre to. Wow, talaga? Oo. Gusto ko lang talaga makatulong sa mga kapwa ko babae kasi naranasan ko na rin maloko eh. Ang goal ko lang naman is ilabas yung baon ng mga lalaking hindi makontento sa iisang babae. Nakakatuwa naman. Alam mo, marami kang babaeng natutulungan dahil sa ginagawa mo. Pero wala bang catch? Wala bang kapalitong pagtulong mo sa akin? Wala naman, pero kung papayag ka, after ng loyalty test na gagawin natin, ipopost ko sana online yung result whether successful man o hindi para na rin sa mga fans ko. Oo, okay lang basta wag mo lang ipakita yung mga pangalan namin. Walang problema sa akin yun.
Yun lang naman yung hinihingi kong kapalit, wala nang iba. So ano, go ka? Oo, ipapa-loyalty test ko sana yung boyfriend ko, si Jude. Bakit mo naman naisip na ipatest siya? May hinala ka ba na nambababae siya? Hindi ko alam kung hinala ba yung tawag dito sa nararamdaman ko eh. Ilang beses ko na siyang hinuhuli pero wala talaga ako makitang ebidensya na naglolo ko siya eh. Wala siyang ibang kachat na babae. Umiiwas naman siya sa mga taong nagpaparamdam sa kanya pero ewan ko kung bakit parang may laging bumubulong sa akin na may ibang ginagawa yung boyfriend ko. Parang hindi ko alam yung word eh. Gut instinct? Oo, ganun nga. Parang ganun yung nararamdaman ko. Naku girl, trust your instincts kasi, 'di ba? Sabi nga nila na mas malakas ang intuition ng babae kaysa lalaki. Kung tingin mo may mali, malamang may mali nga. Kaya nga kita kinontak eh, para matapos ng lahat. Paano bang gagawin natin? Madali lang. Imi-message ko lang siya. Makikipagharutan ako sa kanya tapos kapag nakuha ko na yung loob niya, sasabihan ko siya na type ko siya. Minsan sila yung mag-i-invite na imita ko pero kung hindi nila gagawin yun, ako yung magfa-first move. Ang goal natin is kung aamin ba siya na may girlfriend ba siya habang ini-entertain niya ako. Kung i-deny ka niya, first red flag na yun. Pangalawa, kung willing siyang makipag-meet sa akin for, alam mo na, isang bagay lang naman ang ginagawa kung bakit nagkikita ang babae at lalaki. So kung nangyari yun, second red flag na yun. Kapag nakadalawa na, tatanungin kita kung okay na bang ebidensya yun para sa'yo. Kung gusto mong mag-stop na, ibablock ko na siya. Then after that, ikaw nang bahala sa boyfriend mo. So, chat-chat lang tapos meet? Oo, gano'n na nga yung mangyayari. Ano, okay lang ba sa'yo yun? Okay lang. Kailan ka magsisimula? Kung gusto mo kahit ngayon na, ano ba yung Facebook niya? Ime-message ko sa'yo mamaya. O sige, may tip ka ba sa akin kung paano ko siya i-approach? Hindi siya masyadong makwento sa simula, lalo na kapag hindi ka niya kilala. Pero kapag gumaan ang loob niya sa'yo, magiging madaldal na yun. Mahilig siya sa anime. Kunin mo kuliti niya sa pamamagitan nun. Sakto, marami akong knowledge tungkol sa anime. Otaku rin ako eh. Easy na lang to para sa akin. Okay, sige. Ikaw nang bahala. Kinakabahan ka ba? Medyo. Baka kasi hindi maganda yung kalabasan ng loyalty test na to eh. Natatakot ako na baka masaktan ulit tong puso ko. Huwag kang matakot. Kung hindi siya kumagat sa pain, di maganda. Pero kung naisip niya magloko, good riddance siya, girl. Mas maganda yung mas maaga mong malaman. Balitaan mo na lang ako kung ganon. Alright, I got you, girl. Huwag kang mag-alala. Agad na ginawa ni Nina ang trabaho niya. Gamit ang personal account niya sa Facebook ay nag-message siya kay Jude. Hindi raw pinansin ni Jude ang unang chat nito at natuwa ako dahil mukhang hindi talaga siya interesado kay Nina. Pero 3 araw ang lumipas, nagulat ako noong nag-update sa akin si Nina. Nag-reply na raw si Jude sa chat niya. Lumubog ang puso ko noong nabasa ko ang chat sa akin ni Nina. Ang kwento niya sa akin ay busy daw sa school si Jude kaya siya late nag-reply. Isinet niya sa akin ang lahat ng screenshot ng usapan nila ni Jude at mas lalong sumakit ang dibdib ko. Noong nakita kong umabot ang usapan nila hanggang madaling araw. Noong gabing nag-uusap sila ni Nina ay nakapag-usap pa kami ni Jude sa tawag. Maaga siya nagpaalam dahil matutulog na raw siya pero hindi pala totoo yon. Dahil after naming mag-usap ay si Nina naman pala ang sunod niyang kinausap. Casual topics lang naman ang naging usapan nila ni Nina. Hindi mo ito maiisipan ng mali siya dahil parang getting to know ang nangyari sa pagitan nila. Tinanong ako ni Nina kung gusto ko pa bang ituloy ang plano namin. Umuo ako, Papa Dudut, kahit na medyo nasasaktan na ako ng mga time na yon. Ang sunod na tinanong ni Nina ay kung may girlfriend na ba si Jude. Inamin ito na may girlfriend na nga siya. Nagkunwari si Nina na gusto niyang landiin si Jude kahit na may girlfriend na ito, Papa Dudut, pero hindi na raw nag-reply sa kanya si Jude. Sa halip ay blinak na siya or hindi na sila nakapag-usap pa. Nakahinga ako dahil naging successful ang ginawa naming loyalty test ni Nina. Dahil doon ay napatunayan kong loyal nga sa akin si Jude. Pinasalamatan ko si Nina at bilang kapalit ay ipinost naman niya sa account niya ang isa na namang successful loyalty test na ginawa niya.
After that ay hindi na ulit kami nag-usap pa ni Nina. Dumaan ng ilang linggo at panatag na ako sa relasyon namin ni Jude. Pinagkatiwalaan ko na siya at lahat ng pagdududa at pag-aalinlangan sa puso ko ay inalis ko na. Ganon pala ang feeling kapag buong buo ang tiwalang ibinibigay mo sa boyfriend mo. Kaso nga lang, habang pauwi na ako sa trabaho noon ay isang kaibigan ang nag-message sa akin. Nakita raw niya si Jude sa food court ng isang mall na may kasamang babae. Kinabahan ako sa nabasa ko at agad kong pinuntahan ng mall na tinutukoy ng kaibigan ko. Nagpunta ako sa food court at doon ay nakita ko nga si Jude na may kasamang babae. Walang iba kundi si Nina. Naggalit ako at nanlumo sa nakita ko. Gusto ko na sana silang sugurin that time, Papa Dudut, pero may mas maganda akong naisip na gawin. Inilabas ko ang cellphone ko saka ko tinawagan si Jude para hulihin sila ng harap-harapan, Papa Dudut. Hello, Amber? Napatawag ka. Busy ka ba? Labas tayo? Pasensya na. Nandito pa ako sa school ngayon eh. May tinatapos pa ako. School? Pero bakit parang ang ingay naman dyan? May event kasi rito kaya medyo maingay. Maraming tao. Sorry talaga, busy lang. Bawi na lang ako sa sunod. Ganun ba? Sayang naman. Gusto ko sanang kumain ngayon eh. May gusto akong puntahan na food court sa mall. Ganun ba? Bukas na lang kung gusto mo. Hindi, okay lang. Ako na lang pupunta. Actually, naglalakad na ako ngayon papunta sa food court na sinasabi ko. Nasa labas ka? Saan banda? Dito lang. Malalaman mo kung saan in 3, 2, 1. Hello? Amber? Hello? Pinatay ko na yung tawag. Amber? Ba't pa tayo mag-uusap sa cellphone kung pwede naman tayong mag-usap ng personal, 'di ba? Anong ginagawa mo rito? Ako yung tinatanong mo kung ano yung ginagawa ko rito? Hindi ba dapat ikaw yung tinatanong ko niyan? Akala ko ba nasa school ka? Busy ka, di ba? Sa bagay, totoo nga naman. Busy ka sa ibang babae. Hi, Nina! Amber, Nagkakamali ka ng iniisip. Magpapaliwanag ako. Hindi eh. Tama yung iniisip ko. Huwag mo na subukang lumusot pa kasi huling-huli na kita. Susubukan mo pa akong utuin eh. Kaibigan ko lang si Nina. Nagkakilala kami sa Facebook. Nagpapasama lang siya sa akin kasi... Tama na. Huwag ka namang paliwanag pa. Kailangan ko magpaliwanag para hindi mo ma-misinterpret yung nangyayari. Wala ka na ipapaliwanag, Jude. ako yung magpapaliwanag. Totoo yung sinabi ni Jude, walang mali siya tong pagkikita namin. Nagpasama lang talaga ako sa kanya kasi... Isa ka pa. Ano to? Loyalty test extended version? Di ba nga binlock ka na ni Jude? Hindi ba dapat wala na kayong contact kasi yun yung usapan? Na after ng loyalty test, wala nang communication. Yun lang ang trabaho mo, Nina. I-check mo lang kung gaano ka-loyal yung boyfriend ko sa akin. Hindi mo trabahong agawin siya sa akin. Loyalty test? Anong loyalty test? Teka, magkakilala kayo? Paano nangyari yun? Kinausap ako ni Amber na i-message ka, nalandiin ka kasi gusto niyang ipa-loyalty test ka sa akin. Ano? Totoo ba yun, Amber? Nagdududa siya sa loyalty mo sa relasyon niyo kaya kinunsyaba niya ako. Huwag kang mag-alala, nakapasa ka naman sa test dahil blinak mo ko eh. Pero after ilang araw, in-unblock mo ko saka ka nag-message ulit sa akin. Nag-usap tayo ng ilang araw tapos nagpasama akong kumain sa labas kasi wala akong kasama at pumayag ka. Yun ang nangyari, Amber. Bakit? Wala ka bang ibang kaibigan na pwedeng sumama sa'yo? Kailangan sa boyfriend ko talaga? Sa bagay, kung ganyang ahas, wala talaga mananatiling kaibigan sa'yo. Sandali lang. Sinet up niyo ako? Anong trip to, Amber? Oo, sinatap kita kasi hindi ako mapanatag. Ang mali ko, nagtiwala ako sa babaeng Makaterin pala. Ano bang tingin mo sa akin, Amber? Bakit ba hirap na hirap kang pagkatiwalaan ako? Ikaw pa talaga yung may ganang magalit sa akin. Sinubukan kong pagkatiwalaan ka, Jude.
Ginagawa ko naman yung best ko pero hindi ko alam kung bakit laging may bumubulong sa isip ko na wag masyadong magtiwala. Ngayon alam ko na kung bakit. Totoo nga yung mga nararamdaman ko. Ito na mismo. Ginawa mo na yung ikinakatakot ko. At ikaw naman, Nina, ganito na ba ang bagong style ng mga ahas? Kunwari gumagawa ng loyalty test, tapos kapag naghiwalay yung magjowa, ikaw sasalo sa boyfriend nila? Grabe ah! High-tech na rin pala ngayon, pati pa nga agaw. Amber, hindi ganun yun. Wala naman... Sa'yo na si Jude kung gusto mo. Amber! Sa ginawa mong pagsisinungaling, never nang babalik yung tiwala ko sa'yo. Araw-araw na akong mag-iisip ng masama at hindi magiging healthy yon para sa akin. Kung nagawa mo magsinungaling sa akin ngayon, magagawa mo pa ulit yon sa mga susunod na araw. Kaya mas mabuti pang itigil na lang natin to para hindi mo nang kailangan magsinungaling. Maganda nga kasi hindi ko na rin kailangan mag-overthink. Amber naman! Balik na kayo sa ginagawa nyo. Good luck sa inyong dalawa. Amber, sandali lang! Hindi ako mapagbigay ng second chances, Papa Dudut. Kapag niloko ako ng isang tao ay wala ng rason-rason at nakikipaghiwalay agad ako. At ganoon na nga ang ginawa ko kay Jude. Nakipaghiwalay ako sa kanya matapos niya akong lokohin. Totoo yata na sa panahon ngayon ay mahirap nang makahanap ng forever. Iilan na lang ang lalaki mapagkakatiwalaan at kapag nakahanap ka na ng ganong klase ng lalaki ay daig mo pa ang tumama sa loto. Dahil sa galit ay sinubukan ko rin gumawa ng video para ilabas ang baho ni Nina pero nakablock ako sa lahat ng mga accounts niya. Ilang ulit ako nagpost para sana ibunyag ang ginawa nitong panloloko pero sa kasamaang palad ay hindi man lang nag-viral ang ginawa kong video at iilan lang ang nakapanood nito. Nakakainis lang dahil alam kong may kasalanan din ako sa mga nangyari. Hindi ako nagtiwala kay Jude at yon ang dahilan kung bakit nagawa niyang magloko. Ako mismo ang naglapit ng temptasyon sa boyfriend ko. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin yung rason para magloko siya. Sa huli ay nasa kanya pa rin kung gugustuhin niyang mag-cheat at yun na nga ang ginawa niya, Papa Dudut. Mas pinili niya ang mag-cheat. Kinalimutan ko na lang ang nangyari at nasaktan man ako pero katulad ng dati nagpatuloy pa rin ako sa buhay. Dahil wala naman ako, Papa Dudut, na ibang magagawa kundi ang sumabay sa ikot ng mundo. Wala na akong nasagapang balita kung nagpatuloy ang relasyon nila Jude at Nina dahil binura ko na kaagad ang mga ala-ala ko sa kanilang dalawa para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Sa ngayon ay naghihil pa rin ako sa mga nangyari sa akin, Papa Dudut. Ang tanging hiling ko na lamang ngayon ay sana'y balang araw ay dumating na ang taong magiging tapat at seryoso sa puso ko. Ito po ang kwento ko at maraming salamat, Papa Dudut, and God bless ang inyong kapuso at kabarangay forever, Amber. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1.